Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So guys, sa video ito, ang ibabahagi ko naman sa inyo ay kung paano makamit ang kasaganaan sa buhay. At syempre, sa Biblia pa rin po natin kukunin ang lahat ng mga paraan na ito para siguradong sigurado tayo na talagang makamit po natin ang kasaganaan sa buhay. At syempre, lahat naman ng tao ay gustong sumagana sa buhay, di po ba? At kasama na po ako doon. At lahat tayo ay may mga kanya-kanyang paraan kung paano natin makamit yung kasaganaan sa buhay. Ang iba po ay nagtatrabaho sa ibang bansa para doon ay magsapalaran na hanapin ang kasaganaan sa buhay, pero sad to say, hindi po lahat ng mga nag-abroad ay nagkamit ng kasaganaan sa buhay. Ang iba naman po ay pinasok na ang iba't ibang klase ng pagninegosyo. Ang iba naman po ay tumataya na sa loto. Baka sakali na kapag sila ay nanalo ay makamit na nila ang kasaganaan sa buhay. Samantalang ang iba naman po ay sukdulang gumagawa na ng kasamaan para lang makamit ang kasaganaan sa buhay. Ang iba naman po ay talagang nagtatrabaho ng husto, kumakayod ng husto para kumita ng malaki. At samantalang ang iba po ay talagang hindi alam ang paraan kung paano makamit ang kasaganaan sa buhay. Lack of knowledge, ika nga. So, sa mga paraang aking pong nabanggit, ay makikita po natin dito na ang mga tao po ay may kanya-kanyang mga diskarte, may mga kanya-kanyang pamamaraan kung paano makamit ang kasaganaan sa buhay. Pero sad to say po na kahit sa kabila ng mga diskarte na ginagawa at pagtatrabaho ng husto, ay mas marami pa rin po ang mga naghihirap. Mas marami pa rin po ang hindi nakakamit ng kasaganaan sa buhay. Kaya sa video pong ito ay ibabahagi ko po sa inyo ang 5 susi kung paano magkaroon ng kasaganaan sa buhay na itinuturo po ng Biblia. So doon po tayo sa Biblia manangan sa mga itinuturo para makakasigurado tayo or makakatiyak tayo na talagang mangyayari po ito or magaganap po sa atin mga buhay ang kasaganaang ito na ating pong inaasam-asam. So, nais ko pong banggitin ang 5 susing ito o 5 paraan na ito kung paano magkaroon ng kasaganaan sa buhay. Ang una po ay work hard, pangalawa po ay invest, pangatlo po ay save, pang-apat po ay give, pang-5 po ay be content. Pero sabihin ko na po sa inyo na hindi po natin kayang tapusin sa isang video ang topic na ito, kaya magkakaroon po tayo ng part 1, part 2, part 3 hanggang saan abutin ang part na ito, kasi medyo mahabang discussion po ang kailangan natin para mas sigit po nating maunawaan at maintindihan kung ano po ang mga mahahalagang dapat nating gawin, kung papaano gawin. Ayun. Kung paano din po natin i-apply yung 5 susi na paraan kung paano po natin makamit ang kasaganaan sa buhay. Uulitin ko lang po, hindi po natin kayang i-discuss sa isang pasadahan lang ang 5 susi ng kasaganaan sa buhay. Kaya magkaroon po tayo ng part 1, part 2, part 3 sa topic na ito. So, magsimula na po tayo sa number 1, work hard. So, sabi po dito sa Exodus chapter 20 verse 9, 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain or trabaho. Or sa English po ay sabi dito, 6 day you shall labor and do all your work. Yan, may ilang mga dahilan kung bakit tayo po ay nagtatrabaho. At i-discuss po natin ang mga ilang dahilan na yan kung bakit kailangan nating magtrabaho. Ang unang dahilan po kung bakit kailangan nating magtrabaho ay dahil iniutos po ito ng Diyos sa lahat ng tao. Malinaw naman po doon sa talata na aking pong binasa kanina sa Exodus 20 verse 9 na ang sabi ng Diyos doon, 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain o ng inyong mga trabaho. So, ang lahat po ng tao lahat ng tao na kaya ng magtrabaho at kaya pang magtrabaho ay dapat magtrabaho. Isang kasalanan po sa mata ng Diyos at hindi siya nalulugod sa isang taong tamad. Kaya sabi po dito sa 2 Tesalonica chapter 3 verse 6,
layuan ang mga tamad. At sabi din po dito sa ikalawang Tesalonica chapter 3 verse 10, huwag pakanin ang sinumang ayaw gumawa or ayaw magtrabaho. At ang pinakamasakla pa po na gagawin ng Diyos sa mga taong tamad ay itatapon doon sa apoy ng impyerno. At babasahin ko po sa inyo ang aklat po ng Mateo chapter 25 verse 26 hanggang 30. Sabi po dito, masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan? Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangi siya at magngangalit ang kanyang ngipin. So, yung binanggit po dito na itapon sa labas at dooy tatangi siya at magngangalit ang kanyang ngipin, ang tinutukoy po dito ay ang impyerno. So, sa mga tamad at walang kabuluhan na tao sa mundo, ay yun po itatapon sa apoy ng impyerno. Sabi din po sa ikalawang Tesalonica chapter 3 verse 12, ito naman ang sabi, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit namin ipinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. At sabi din po dito sa unang Tesalonica chapter 4 verse 11, pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay, tulad ng sinabi namin sa inyo. Sa Efeso chapter 4 verse 28, ganito naman ang sinabi, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Alam niyo po ba yung ibang meaning ng pagnanakaw? Hindi lamang po yung conventional na pagnanakaw, kundi yung umaani ka sa hindi mo itinanim at ini-enjoy mo yung isang bagay na hindi mo pinaghihirapan, ay isang meaning din po yan ng kahulugan ng pagnanakaw. Dito po sa aklat at mga talatang aking binasa ay makikita po natin dito na talagang iniutos ng Diyos sa mga tao na dapat magtrabaho, dapat gumawa at hindi siya natutuwa or nalulugod sa mga taong tatamad-tamad. Ang pangalawang dahilan kung bakit kailangan natin magtrabaho ay natutuwa ang Diyos at pinupuri niya ang mga masisipag trumabaho. Sa Kawikaan chapter 31 verse 10 hanggang 31, so kung kayo po ay may mga Bible sa inyong mga tahanan, so basahin niyo po yung Kawikaan 31 verse 10 hanggang 31. So hindi ko na po basahin dito kasi napakahaba pa po yung talata at ilang minuto pa po ang kakainin. Yun kapag babasahin ko pa po yun lahat. So basahin niyo na lang po yun, assignment niyo po yan. So doon po sa Kawikaan chapter 31, tagurian po siyang ang huwarang may bahay dahil sa sobra niyang kasipagan. At ang kamay ng huwarang may bahay na ito ay hindi nahubog kandila dahil siya'y nagtatrabaho. Ang isa po sa mga tropeyo ng isang huwarang may bahay ay yung may mga kamay at daliri na napupudpud sa kakatrabaho. Yung mga kamay na puro peklat, puro sugat sa kakalaba, at puro ugat-ugat. Hindi po nakakahiya sa isang babae na pumapangit ang kamay dahil sa pagtatrabaho. Kaysa naman mayroong kang kamay na makikinis, kay gaganda, ang cute, at may isang dangkal ang haba ng kuko. Kung hindi mo naman ito pinangsasaing, hindi mo naman ito pinanglalaban ng mga damit, hindi mo naman ito huhugas ng pinggan, at pinaglilinis ng bahay, di ba? Kaya tuloy sa kasipagan ng huwarang may bahay na ito, sabi doon sa Kawikaan 31 verse 31, ang sabi po dito, ibuntun sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Okay, Tam? So, makikita po natin dito yung kasiyahan ng mga tao dahil sa huwara na ipinapakita ng may bahay na ito. So, ganun din po ang Diyos sa atin. Siya po ay natutuwa, siya po ay nasisiyahan at pinupuri po niya ang mga
masisipag trumabaho. Isa pa po sa talata na ating pong mababasa ay doon po sa aklat ng Mateo chapter 25 verse 21. Makita po natin dito yung kasiyahan ng isang Panginoon sa kasipagan ng kanyang alipin. Ang sabi po dito, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Diba? Pinuring niya. At dahil sa kanyang kasiyahan, sa kanyang tuwa, pinuring niya yung kanyang alipin na masipag trumabaho. So, ganun lang din po ang Diyos sa buhay po natin. Once na masipag ka, nasisyahan ang Diyos sa'yo, at pinupuri ka ng Panginoon. Pangatlong dahilan kung bakit kailangan natin magtrabaho, ay dahil ang Diyos po ang huwaran ng pagtatrabaho. Doon po sa Genesis chapter 1, verse 1 hanggang 31, kitang-kita naman natin doon kung gaano kasipag ang Diyos sa paggawa at paglikha niya sa langit at lupa at lahat ng bagay na naroon. So, basahin niyo po yung Genesis chapter 1 verse 1 hanggang 31 para makita niyo po doon kung gaano kasipag ang Diyos. Trumabaho din po ang Diyos sa loob ng 6 na araw. Kaya pagdating po doon sa Genesis chapter 2 verse 1 hanggang 2, nagpahinga din po siya pagdating sa ikapitong araw, syempre. Kaya po itong Genesis chapter 1 verse 1 hanggang 31 at Genesis chapter 2 verse 1 hanggang 2 ay nagpapakita po ang Diyos ng isang huwaran na dapat po nating sundan at pamarisan. Kaya inuutos po niya doon sa Exodus chapter 20 verse 9 na ang sabi po niya, 6 na araw kayong gagawa at sa ikapitong araw ay magpahinga kayo. Inuutos niya ito, pero siya muna yung nauna. Siya muna yung nagpapasimuno sa pagtatrabaho, 'di ba? Kaya mayroon siyang lakas ng loob na mag-utos na magtrabaho kayo ng 6 na araw kasi ginawa niya 'to eh. Nagtrabaho din siya muna bago siya nang utos doon sa mga tao, 'di ba? Kaya hindi po natutuwa ang Diyos, hindi po siya nalulugod sa mga taong tatamad-tamad. Tandaan po natin 'yan.